Okey, parang mali yata yung kanta natin kanina 'no, yung Our Father who art in heaven, Diyos ko Lord, hallowed be thy name. Forgive our sin, we pray. Ayun, yung pala yung perverted dun. Diyos ko Lord, hingi na naman ng tawad sa araw-araw. Ay Diyos ko. Forgive our sin, we pray. Gaganon-ganon pa, eh, 'no? Oo, alam niyo na, mga kanta-kanta 'no, siguro tigilan na natin yung mga gano'ng kanta 'no. Alam mo may nagsasabi sa'kin, "Masama ba 'yun? Masama bang kumanta ng gano'n, masama ba, masama." Sabi, "Hindi naman masama, kaya nga lang nawawalan ka ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo, eh. Sinabi na ngang pinatawad ka na, hingi ka pa ng hingi ng tawad." Ay Diyos ko. Oh, kakanta ka ng ano 'no, ng pusong dalisay ang aking nais ay sus, nalikain mo Diyos para sa akin. Taas natin ang ating mga kamay, isang pusong tapat na sa'yo'y ay sus! Ay naku, ayan na, naano tayo ng kantang yun, eh, 'no? Ano daw, pang-Halloween party, hindi, ah. Ay naku Lord, tayo po'y lumuhod sa Panginoon at tayo po'y humingi ng tawad, repent and repent. Ay naku, hmm. Ating itusok ang pako sa ating mga kamay. Ay naku, mga wala sa Biblia, eh, 'no? Diyos ko. Kaya mga kapatid, pag-aralin niyo po mabuti ang full grace kasi sa totoo lang, hindi natin alam meron na pala tayong sinasagasaang verse sa Bible na hindi maayos, eh. Kasi mga kapatid sa totoo lang, ang sikreto lang naman diyan, yung tinapos na gawa ni Kristo, okey? Dali lang, may ipapakita lang ako sa inyo, sandali lang 'to. Oh, ayan oh, ang usapan sa bagong tipan, gan'to. Napag-aralan na natin 'to 'di ba lahat, 'tong limang, tinapos na gawa ni Kristo, wherein nakalagay diyan na tatlo diyaan ay pang-eternity, dalawa diyan ay pang-journey. Tandaan po natin, tatlo diyan pang-eternity, pang-dalawa ho diyan ay journey. Yung tatlo diyang pang-eternity na you are saved forever, you are forgiven forever, you are holy forever, yan ay ano, iisa lang ibig sabihin niyan. Dahil tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan, tayo'y naligtas forever at naging banal forever. Oh, yun lang naman yun, eh. Ang gagawin mo diyan, pananampalatayanan mo yun. 'Pag sinabi ng you are saved forever, wala ng dahilan para mag-isip ka na hindi ka ligtas o hindi ka maliligtas o nawawala yung kaligtasan. Oh, wala ng dahilan yun. Oh, 'pag sinabing you are forgiven forever, forever na yun. Oh. Hindi yung present lang yung binayaran daw ni Kristo, Diyos ko, present lang daw. Forever po 'yan, oh. Kung ika'y pinatawad forever, di pati lahat ng mga sasabihin mo dapat ay nananampalataya ka, sinasambit ng labi mo na pinanampalataya mo ika'y pinatawad na. Kung kakanta-kanta ka ng ano, "Forgive our sin, we pray." O kaya yung isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Diyos ko. Looks good pero nawawalan ka ng faith sa sinasabi ni Kristo na pinatawad ka na nga forever tapos 'di ba? Oh, ano ba yung mga kanta ng ano, ng ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod. Hallelujah.
Sa iyong kabanalan. Araw-araw yun, linggo-linggo yun ang kinakanta sa simbahan, gano'n. Kahit hindi na ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya, dugo ko'y lumasko. Parang tono ng ako ay may lobo. Ay, Diyos ko. Wag na nga pala yun. 'Di ba tingnan niyo mga kapatid nun, niloloko lang natin mga sarili natin sa mga kanta na yan, eh. Maraming mga kanta rin ngayon na akala mo looks good kinakanta sa simbahan pero perverted pala 'no? Inihiwalay mo yung sarili mo sa pananampalataya na ika'y pinatawad na ta's kanta ka pa ng kanta ng ganyan, hmm. Gising na ho tayo, oy, gising na ho kami. Yung henerasyon ngayon ng mga born again, kaming mga bagong henerasyon ng pastor, mulat na ho kami. Yung mga pastor na stagnant na sa pagiging pariseo diyan, wala na, tumatanda na kayo. Baka, naku po, delikado yan. Pag naubos kayo, bahala kayo. Basta kami, mga bagong henerasyon, nagtuturo na kami ng totoong gospel na ang sino mang manampalataya kay Kristo ay pinatawad forever dahilan kung bakit ka naligtas forever at dahilan kung bakit ka banal forever. O binayaran na ni Kristo 'yun. 'Yun ang ating eternal redemption na sinasabi. Hmm. Oh, 'di ba? Yung dalawa naman diyan, yung you are healed by my stripe and you are blessed and highly favored, ayan po yung ating journey. Oh, maraming Kristiyano ligtas nga pero puro hirap naman ang buhay. Ligtas nga pero nagkakasakit. Bakit? Kasi meron kasing tinapos si Kristo na hindi natin napapahalagahan. O, pag sinabi ng Panginoon na ika'y pinagpalat, pinaburan na, pinagpalat ka na, pinaburan ka na. O, yung mga nagagawa mong mabubuti, bunga na lang yun na ika'y pinagpala. O, limbawa, yung pagbibigay sa Panginoon, pagbibigay ng offering. O, kaya tayo nagbibigay hindi para pagpalain, kundi tayo ay pinagpala. Yun ang reason. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, magbigay kayo sa Panginoon o hindi, magbigay kayo sa simbahan o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Wala doon ang pagpapala. Ngayon, kung ikay pinagpala na at naging mabuti ang Diyos sa iyo, pinagpala ka sa mga nagtuturo din, di i-bless mo yung pastor, i-bless mo yung simbahan, o wala namang masama doon. O, ang maganda naman doon, may kabayaran din naman yun, yung mga binibigay natin. O, saan may kabayaran yon? Dito ba sa lupa? Hindi. Ang kabayaran nun kapag nasa langit ka na, kapag nasa na-rapture na tayo at umarap tayo ng Bema Judgment, doon tayo magkakaroon ng reward. O, wala pa rin ligtas yung mabubuting gawa natin. Yung mabubuting gawa natin, may kabayaran din po yan. Hmm. Kaya meron ka pa ring dahilan para maging mabuti. May dahilan ka pa rin. Oo, may dahilan ka pa rin para magbigay ng offering, oo. Bukod sa na-please mo ang tao, yung binibigay mong yan, hindi nasasayang yan. Yan ay magiging katungkulan mo yan sa eternity, sa paghahari ni Kristo. Ang iyong mabubuting gawa, may kabayaran po yun. Hmm. Maganda yung nagbibigay ka ng kusa, o yung hindi yung sapilitan, hindi yung kukondemn ka ng Diyos ko. Kaya din yun, no, sa service natin, napapansin nyo ba, meron ba tayong offering? Wala. Wala tayong offering dito. Wala akong sinasabi tungkol sa offering. Bahala na kayo. Ganun lang yun. Bahala na kayo. O, kasi kagaya ng sinasabi ko sa inyo, patuloy pa rin kayong pagpapalain ng Panginoon dahil kay Kristo. Okay? So, discretion nyo na yun. Walang sapilitan dito. Pangatlo, sinabing magaling ka na, may sakit ka, hindi na kailangan pa magmaawa sa Diyos para kay gumaling. Ang problema kasi sa mga ibang pastor ngayon, ang reference sila si Hezekias. Kilala niyo si Hezekias? Nanalangin sa Diyos, nagmakaawa sa Diyos, nag-ayuno sa Diyos para siya gumaling. Idol na idol nila yun eh, no? Idol na idol nila yung gano'n na ano, hindi nila alam, may tinapos din si Kristo. Na even yung ating kalusugan, sinagot na ng Diyos yun. Binayaran na rin ng Diyos yun. Ang tanging gagawin mo lang, i-claim mo sa buhay mo na ikay magaling na talaga. Oh.
Kahit magkasakit ka sa oras na yon, i-claim mo na magaling ka na. Uuwi rin ng kagalingan niyaan. Kaya wag natin magsasalita ng, ay naku, sama pakiramdam ko. Ay naku, sakit ng ulo ko. Ay naku, saka may diabetes na yata ako. Ay naku, taas ng BP ka. Ko? Oh, ayan nangyari. Mintris mong sabihin, lalong nangyayari. 'Di ba? Mintris mong sabihin na ikaw'y nagkakasakit, talaga magkakasakit ka nga. Pero mintris mong sabihin na ako ay pinagaling na ng sugat ng aking Panginoon. Salamat Panginoon Diyos, salamat po. Oh. Ganun po dapat ang ating pamumuhay Kristiyano. Kaya pamumuhay ng Kristiyano ay ayan po, nasa 5 na yan, no? Tinapos na ni Kristo. Ibig sabihin yan mga kapatid, ang buhay Kristiyano talaga ay masayang tunay, masaya. May peace of mind, tagumpay, mananagumpay ang Kristiyano, hindi yung mga tinuturo ng mga ng mga pastor ngayon na perverted na kailangan mo raw maghirap. Ay, Diyos ko, maghirap kayo mag-isa nyo, oy. Kami, may ginawa si Kristo sa amin, alam namin yung ginawa ni Kristo. O ano ba yung ginawa ni Kristo? Naghirap siya para tayo ay managana, literal na pananagana yon. Oh, sabi nila spiritual 'yun eh. Spiritual yung yung pananaganan na 'yun. Bagay na spiritual 'yan, pastor. Mm, spiritual daw. Pati daw yung yung mga latay daw ni Kristo, spiritual daw 'yun. Eh, yung latay ni Kristo na 'yun, di naman literal yun, kundi spiritual 'yun eh. Spiritual daw yung latay. No. Eh di ganito pala yan mga kapatid, kung yung hampas si Kristo ay spiritual, hindi yun physical literal, eh nangyari si Kristo no, hindi pa hinahampas, gumagano si Kristo. Aray! 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 Aray ko! Tataka tuloy yung yung centurion eh. Lord, bakit di pa kita hinahampas? Ba't umaaray ka na? Eh, kaya ako umaaray kasi spiritual yung hampas mo. Ay, Diyos ko. Ay, sus. Biro mo, hindi pa pinapalo ng centurion si Jesus Christ, umaaray na. Kasi daw, spiritual kasi yung palo. Ay, Diyos ko. Oh, parang ganun ang gusto nilang ituro. Oh, literal po pinalo si Kristo, literal po yun. Kaya yung balik po sa natin noon, literal din na kagalingan, hindi spiritual na kagalingan. Ah. So, yun lamang po ang aking panimulang devotion. Alalahanin nyo yan, yung tinapos na gawa ni Kristo, yan po, panampalatayanin po natin yung 5 na yan. Yan po ay makapangyarihan. Ang sabi ho ng Biblia, no, wait lamang po. Nasaan na ba yung... So, ano ang big idea dito? Basahin natin ang Corinthians. Sabi rito, no, English natin. Sabi rito, no, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is a power of God. Sa mga nakakaintindi ng message of the cross, na ikaw'y pinatawad, ikaw'y naging banal, ikaw'y kinaligtas, ikaw'y pinagpalat, pinaburan, at ikaw ay pinagaling sa lahat ng iyong mga sakit karamdaman, kapag naiintindihan mo yan, ikaw ay kasama dito, who are being saved is the power of God. Yung mga ligtas daw naniniwala na, ay kapangyarihan ng Diyos yun, yung ginawa ni Kristo sa krus. Pero kung ikaw yung klaseng tao, ano yan, faith lang, ano yan, aabuso sa kasalanan, ano yan, sumunod dapat sa utos, eto ka, kasama ka dito. Is foolishness kasi sa'yo, foolishness. Ano, abuso sa kasalanan yan eh. Ano dapat magpabautismo ka, eto ka, kasama ka dito for those who are perishing. Kasama ka dito. Yan. Kung hindi ka naniniwala sa ginawa ni Kristo sa krus. Yung pagpapatawad ni Kristo, present lang yan eh. Present, hindi kasama future. O, kasama ka rito sa foolishness. To those who are perishing. Kasama ka dito, kapatid.
Oo. Oo, kasama ka diyan kapag ganyan ang katwiran mo, "Ay, nawawala ang kaligtasan, kailangan mo magpatuloy sa Panginoon." Oh, ayan, dito ka, dito ka. Foolishness to those who are perishing. Pero kung nananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo na ako ay pinagpala, pinaburan, ako ay charito, dito ka who are being saved, it is the power of God. Nandito ka. Ay, hindi nawawala ang kaligtasan ko kahit magkasala ako. Dito ka, you are being saved. It is the power of God. Hindi ako aabuso sa kasalanan kahit na forever akong ligtas. Oo, tama, dito ka, are being saved. It is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos sa iyo yung mga nangyari sa iyo. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Napaka-powerful ng kanyang salita.